Many has been part of history, but only few can bend history itself on this night of spectacle and public display. We transgender band history, and that is our story. Hi, I'm Charmaine Gonzalez, hailing all the way where the Chicharon Festival was celebrated. I'm from the municipality of Santa Maria, province of Bulacan. A proud Contisera, and I'm proud to be a transgender mom. Na-discover ko siya na babae ako nung 12 years old ako, yung first year high school ako. Feeling ko babaeng babae ako. Lalagay ako ng makeup kahit pinapagalitan na sa school. Hindi alam ng family ko na ganun yung mga ginagawa ko kasi hindi naman nila ako talaga tinutukan. Wala kaming magkakapatid, pangatlo ako sa bunso. Ako lang po yung part ng LGBT. Lumayas ako sa bahay namin ng 13 years old ako kasi hindi ko nararamdaman yung presensya ng pamilya, as in wala talaga. Kaya nag-decide na ako na umalis, lumayas talaga. Hanggang sa palakad-lakad ako, nagpunta ako sa park ng Santa Maria. Tapos may nakakita sa akin na bakla, na sabi niya doon daw ako tumira sa kanila, natutulungan daw ako. Hanggang sumama ako, hindi ako natakot nung time na yun kasi nga ang hinahanap ko talaga is family. Parang 1 taon lang ako dun sa nag-alaga sa akin na transgender din, na ngayon wala na siya, nasa Canada na. Pinasa niya na ako kay mami is nung 15 years old na ako. Si Mamita is, siya yung nag-alaga sa akin. Siya yung naging nanay ko na talaga, pangalawang nanay. Halos buong buhay ko, siya yung nag-alaga sa akin, nag-aruga, sumuporta sa lahat. Nung dumating si Mamita sa buhay ko, sobrang laking pagbabago talaga. As in, tinuruan niya ako kung paano tumayo sa sariling paa, na pinag-aral. Siya ang nagpumilit sa akin na mag-aral ako. Ang hindi ko makakalimutan na turo sa akin ni Mamita, yun yung tumayo sa sariling paa, na wag kang magpiplease kahit kanino. Na yun din na ituro mo din sa anak mo na tumayo sa sariling paa sa mabuting pamamaraan. Gusto kong maging nanay kasi gusto kong maging kompleto yung buhay ko kasi talaga, parang incomplete. Wala kasi ako talagang naging pamilya, as in wala talaga. Walang suporta. I love you, Mommy. Si Sia, anak ko siya. 4 years old siya. Sobrang mahal na mahal ko siya. Lahat gagawin ko para sa kanya. Nung binubuo namin si Sia, nagtitik ako ng HRT. Nag-hormones ako, mga male blocker, ganon. Pero natakot ako nung time na yon kasi baka maka-apekto yung mga tinitake kong hormones sa kanya. Yun, sa awa ng Diyos, healthy naman siya at saka walang naging problema. Si Kit, isa siyang trans man. Siya ang nagdalang tao kay Sia. Siya rin ang tatay ni Zia. Ako yung nagbibigay kay Sia ng pangangailangan niya sa lahat. Then si Kit ang tagapag-alaga. Binibili ko siya ng mga pangangailangan niya, mga needs niya na diaper, groceries, pinaka-importante, mga biskuit. Ginagala ko siya sa park, sa mga palaruan. May online business po ako. Ang mga tinitinda ko po ay swimsuit. Gumawa ako ng way para magkaroon ako ng business. Nangutang ako sa 5-6 sa mga patubuan. Kasi kapag wala kang 300, wala kang 500 pesos sa bulsa, hindi mo mapapakain yung isang bata. Lahat ng dapat pinagkakitaan ko talaga. Ang favorite part ko ng pagiging isang mother is yung maalagaan talaga si Sia. Nakakawala ng problema.
Makita mo lang siya kahit pagod na pagod ka. Makita mo lang siya, mawawala talaga yung problema. 4 years old na si Sia ngayon. Malapit na siya mag-aral. Pag-aaralin ko siya kasi gusto ko siyang magkaroon din ng normal na buhay, normal na pamumuhay. Pero natatakot ako kasi ang nanay niya, ito nga, ako, part ako ng LGBT. Dada niya, tsaka mami niya, part ng LGBT. So, kailangan ko siyang pag-aralan sa sarili ko kung paano ko siya i-guide, kung paano ko ipapaunawa at ipapaintindi sa kanya na meron siyang ganitong mga magulang na kahit ganito yung magulang niya, normal pa rin. Tumatay yung normal at nagiging magulang sa kanya. Na yun yung pinaka-importante. It is not about the criticism. It's about how you handle. Kinakausap ko si Sia sa ganung bagay at sinasabi ko sa kanya na si mami mo is a transgender. Yun, sinasabi niya, mami transgender, anong transgender? Yun, sinasabi ko sa kanyang transgender, ganyan. Ako yung gumawa sa'yo. Sa akin ka nang galing, pero babae si mami. Babae yung puso ni mami. Babae yung isip ni mami. Babae yung kilos ni mami na nakulong lang sa katawan ng isang lalaki. Bago dumating si Sia sa buhay ko, talagang sa bahay lang ako, pagala-gala nung time na hindi pa ako nakakapag-focus sa trabaho, sa negosyo. Then nung dumating na si Sia, nung lumabas si Sia, doon na nabago yung mindset ko na kailangan ko na talagang magtrabaho, kailangan ko magnegosyo, hindi pwedeng gala ka lang ng gala, hindi pwedeng lakad ka lang ng lakad. May responsibilidad na ako na hindi ko pwedeng takasan. So, kailangan ko talagang kumilos, kailangan talagang magtrabaho at kayod talaga ng kayod. Yung pinaka-importante sa akin na nabago si Sia. Nung dumating si Sia sa buhay ko. Nagsimula akong maging kontisera simula nung 15 years old ako. Hanggang sa pinagkakitaan ko na siya. Hanggang sa nagkaroon ako ng manager. Hanggang sa nag-provide na ako ng sarili kong gamit. Pinapanood ni Sia yung mga pageant ko at saka one time sinama ko siya. Nung nagme-makeup na ako sa backstage. Nagme-makeup ako, kinukuha niya lahat ng brush. Nagme-makeup siya. Kung ano man yung gusto niya, susuportahan ko siya. Kung kailangan lahat gagawin ko para sa kanya. Kung kailangan sumali siya sa Binibining Pilipinas, go. Kung sakali man na ma-discover ni Sia na part siya ng LGBT, tatanggapin ko siya. Susuportahan ko siya kung ano yung gusto niya kasi ang purpose natin ng mga magulang, tanggapin yung kung ano yung gusto ng mga anak natin. Susuportahan natin sila na kung ano yung gusto nila, kung ano yung hilig nila, at kung ano man yung gender na gusto nila, paglaki nila. Ang advice ko kay Sia kung dumating man sa point, at alam ko naman na darating siya sa point na gano'n, na may mga aapi sa kanya, kailangan maging matapang ka, kailangan lumaban ka sa hamon ng buhay. Huwag mong pansinin kung sino man yung mga nang aapi, nang aasar sa'yo kasi darating yung panahon, mauunawaan nila kung ano yung kinatatayuan mo. Na kahit may nanay ka na transgender, kahit may tatay ka na trans man, walang masama sa pagkakaroon ng magulang man na gano'n. Kasi hanggat wala kang tinatapakang tao, kung makakausap ko man na yung 12 years old na ako, sasabihin ko sa kanya na tama ang desisyon mo. Tama ang desisyon mo sa lahat ng ginawa mo na may mali man, na itinama mo, na wala kang pinagsisisihan, na kahit anong problema yung dumating sa'yo, na kahit wala kang inasahan na ibang tao na ikaw lang mismo yung tumayo sa sarili mong paa. Salamat kasi napakatatag mo.